like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Pagkatapos ay inicast niya ang spell at may malakas na energy na nagsimulang lumabas. Tinawag ni Henry si Carter para lumitaw. Lumitaw ang Nethergate pero hindi ito bumukas at patuloy na tinawag ni Henry si Carter. Habang hinihingal si Henry, sinabi ni Hector na baka hindi ito ang tamang lugar para sabihin ito pero nagtanong kung posible bang ang soul ni Carter ay wala sa Netherworld. Tiningnan siya ni Henry at nagtanong kung anong sinasabi nito at bakit wala doon ang soul ni Carter. Sabi ni Hector na hindi niya alam, pero sigurado siyang ang sakripisyo at magic circle ni Henry ay perpekto. Pagkatapos ay tinanong ni Henry kung paano nalaman ni Hector na perpekto ito. Ipinaliwanag ni Hector na dahil nagawa ni Henry na buksan ang gate patungo sa Netherworld. Si Henry, na nakakaramdam ng disappointment, ay nagtanong kung ano ang problema at sinabing nababaliw na siya rito. Sabi ni Hector, kung ang necromancy magic ay hindi kayang dalhin ang spirit ni Carter, maaaring posible na hindi ma-summon si Carter dahil buhay pa siya. Nagulat si Henry at biglang nagkaroon ng ideya. Sinabi niya na may iba siyang plano at hindi lang si Carter ang biktima ni Black. Sinabi niya na papalitan niya ang kanyang target sa mga dating tauhan ni Carter at umalis agad. Nagtanong si Hector tungkol sa mga dating tauhan at itinuro na hindi bababa sa 5 taon na ang nakakalipas iyon, tinatanong kung saan kukuha si Henry ng kanilang mga gamit. Sumagot si Henry na hindi niya alam sa ibang lugar. Pero kung sa Caliburn, isa lang ang naiisip niyang lugar. Dumating si Henry sa Cradle of Heroes at sinabing kung ang mga katawan ng mga namatay ay hindi mahanap, sila ay inilalagak sa Cradle of Heroes sa halip na sa Tomb of Heroes. Nagtanong si Hector kung sa tingin ba ni Henry ay mahahanap niya ang kanilang mga gamit doon. Sumagot si Henry na ayon sa isa sa mga reports ni Carter, isa sa mga pangalan ng dating tauhan nito ay Halterbelt. Pagkatapos ay napansin niya ang mga gamit at sinabing nahanap na niya ang mga ito at dito sila naruroon. Kinuha niya ang isang necklace at sinabing sapat na dapat ito. Bumalik si Henry sa summoning circle, inilagay ang necklace doon at inicast ang spell para i-summon si Halterbelt. Lumitaw ang Netherworld Gate at nagsimulang bumukas. Sinabi ni Hector sa kanya na nagtagumpay siya. Tinawag ni Henry si Halterbelt na lumitaw at nagtanong kung sino si Henry. Ipinakilala ni Henry ang sarili bilang si Henry Morris, ang lieutenant ng Special Forces sa ilalim ng direktang kontrol ni Commander Esselin at ipinaliwanag na ini-summon niya si Halterbelt dahil kay Lieutenant Carter. Nagtanong si Halterbelt kung ang tinutukoy ba ni Henry ay ang kanilang company commander na si Carter. Ipinaliwanag ni Henry na si Carter ay isang company commander noong panahong iyon, pero na-promote na bilang lieutenant ng Special Forces at si Carter ay kasalukuyang nawawala dahil kay Black. Tinakpan ni Halterbelt ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak. Humihingi ng paumanhin habang sinasabing iniisip niya kung paanong 5 taon nang lumalaban si Carter ng mag-isa. Sinabi ni Henry sa kanya na hindi na kailangang humingi ng paumanhin at sinabing naintindihan niya ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya kung may naaalala bang description si Halterbelt tungkol kay Black. Sumagot si Halterbelt na mayroong isang bagay na pinakamamali si Henry. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Halterbelt na si Black ay hindi lamang nagtatransform kundi nagnanakaw at gumagamit ng mga katawan ng ibang nilalang, kinukumpirma na si Black ay parang isang evil spirit. Sinabi niya na nang lapitan niya ang isa sa kanyang mga kasamahan, tumalon si Black mula sa isang katawan patungo sa isa pa sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Nagtaka si Henry kung lumilipat ba si Black sa mga katawan gamit ang kanilang mga bibig. Kinumpirma ito ni Halterbelt at idinagdag na ibinunyag din ni Black ang kanyang plano, sinasabing siya ay magiging isang tao na isang demon. Ibinulong ni Henry na ang pagiging isang demon ay maaaring mga hulugan ng isang evolutionary stage kung saan ang isang evil spirit ay nagpapakalat ng sapat na dark energy para maging demon. Sinabi niya na kung naghahanda na si Black na maging demon 5 taon na ang nakalipas, sa pinakamalalang senaryo, si Black ay isa ng demon at polala ng polala ang sitwasyon. Idinagdag ni Halterbelt na may isa pa siyang naalala. Sinabi niya na habang nakapako siya sa takot, nilapitan siya ni Black at sinabing dapat niyang ituring na isang karangalan ang makain ng isang nilalang na magiging demon na.
Ipinaliwanag niya na nang pumasok si Black sa kanyang ulo, naramdaman niya ang pleasure ng pagpatay at ang pagnanais na sakupin ang mga katawan, at ang pagnanais na ito ay dulot ng isang scent na puno ng kaligayahan. Napagtanto niya na naambush sila ni Black dahil sa scent na iyon. Tinanong ni Henry si Halterbelt tungkol sa scent at kung ano ba talaga ito. Ipinaliwanag ni Halterbelt na ito ang scent ng isang deodorant na nakuha mula sa isang trading partner at ginamit nila sa kanilang sarili, at sa tingin niya ay lubos na pinukaw ng scent ang pagnanasa ni Black. Iyon man lang ang naramdaman niya. Tinanong ni Henry kung natatandaan ba ni Halterbelt ang pangalan ng deodorant. Sinabi ni Halterbelt na malamang ay pamilyar ito dahil sa kasikatan nito at ito ay isang deodorant na tinatawag na Febro. Habang umiiyak, nakiusap si Halterbelt ng isang pabor, sinabing hindi niya gusto ng paghihiganti. Pero kung makikita ni Henry si Lieutenant Carter, dapat niyang ipaabot ang kanyang pasasalamat. Matapos sabihin ito, naglaho si Halterbelt. Sinabi ni Hector na isang relief ito dahil nag-aalala siya na baka isumpa ni Halterbelt si Henry dahil sa mga natitirang damdamin. Kinabukasan, nilapitan ni Henry si Esalen na nagtanong kung bakit napakaaga nito sa umaga para maghanap ng deodorant at kinwestiyon kung may saysay ba iyon. Ipinaliwanag ni Henry na kahit maliit ang tsansa, ayaw niyang palampasin ito at hindi pa rin siya hahayaang umalis. Pagkatapos ay dumating si Tiny na hawak ang isang deodorizer at nagtanong kung Febreze ba ang tinutukoy ni Henry, sabay pikitan nito. Sinabi ni Tiny na dahil kailangan ito ni Lieutenant Henry, sa halip na ipahiram, hihingi siya ng kapalit. Pumayag si Henry at tinanong kung ano ang kailangan niya. Ibinulong ni Tiny na sa susunod na day off, gusto niyang makasalo ito sa pagkain. Pumayag si Henry at sinabing madali lang iyon. Sa sumunod na araw sa Forest of Evil Class 6 na district, tinawag ni Henry ang atensyon ng lahat at habang hawak ang deodorant ay nagtanong kung may nakakaalam ba kung may ganitong deodorant sa mga gamit ni Lieutenant Carter. Sumagot ang Deputy Commander na sa tingin niya ay wala. Nadismaya si Henry at naisip na kung hindi man lang nag-spray ng deodorant si Carter, nagtataka siya kung bakit inatake si Carter at kung mali ba ang testimony ni Halterbelt. Sinabi ni Henry na kung wala nga, wala siyang magagawa, at inutusan ng lahat na lamar-gataglay ang parehong layunin gaya ng nakaraang araw at simulan ang paghahanap. Naghanda sila para sa mission ng araw na iyon. Inisip ni Henry na dapat na rin siyang magsimula ng dahan-dahan at ginamit ang solitude in the crowd magic para protektahan ang ibang mga cadets. Pagkatapos ay nag-spray siya ng deodorant sa sarili at naisip na kung gagawin niya ito, hindi madadami ang mga troops sa anuman. Ginamit niya ang steam skin magic at nagsimulang kumalat ang bango ng deodorant. Naisip niya na ang magic na ito ay ginawa para sa mga babaeng gustong mangibabaw ang kanilang perfume at napansin na hindi niya inaasahang gagamitin ito sa ganitong paraan. Naabot ng bango ang mga monsters at pumasok sa isang kuweba. Sa loob, naamoy ito ng isang white Taurus at naisip na baka ito na ang amoy, pero naisip din ito na walang dahilan para ang amoy na hindi lumitaw sa loob ng maraming taon ay bigla na lang sumulpot. Nagsimula itong umungol at binalaan ang iba pang mga Tauruses. Samantala, nagtataka si Henry kung mali ang testimony ni Halterbelt at naisip na kailangan niyang i-summon ang ilan sa iba pang mga biktima, pero sa ngayon ay gagawin muna ang kaya niya. Habang kumikilos, nakarinig si Henry ng pag-ungol mula sa isang direksyon at nagtanong kung sila ba ang mga Tauruses, at kinumpirma ito ng Deputy Commander. Nagtanong si Henry tungkol sa tunog at sa itaas niya, may nabubuong kidlat sa langit. Biglang tinamaan ng lightning bolt si Henry at bumagsak siya sa pwesto. Maraming Tauruses ang lumitaw sa harap nila. Natakot ang mga troops at sinabihan sila ng Deputy Commander na manatiling kalmado, sinasabing nayayanig pa rin sila sa pagkamatay ng dating lieutenant, pero kailangang maging mahinahon. Idineklara niya na siya ang mangguna at inutusan ang lahat na manatili sa formation at gumalaw patungo sa safety zone. Ang ilan ay nagprotesta at sinabing dapat man lang silang maghiganti para sa lieutenant. Sinigawan sila ng Deputy Commander, tinatanong kung art ba silang parang bata, sinabing ang mga ito ay mga Tauruses at kailangan nilang tumakbo ng buong lakas, idinagdag na hindi niya magagarantiya ang kanilang kaligtasan at inutusan ang lahat na maging matalas at umalis agad. Isang dambuhalang white Taurus ang lumitaw at nagtaka ang mga troops kung ano ito. Umungol ito at winasak ang lupa.
Sumigaw si Jibo na hinarangan nito ang kanilang pag-atras at idineklara na sa sitwasyong ito ay mamamatay siyang lumalaban, sinasabihan ng iba na huwag siyang pigilan at sinabing nararamdaman nilang ang nilalang na ito ang salarin. Iminungkahi ni Holden na magsama-sama sila, sinasabing hindi nila kayang harapin ang company matapos mawalan ng lieutenant sa ikalawang pagkakataon. Sumang-ayon ang deputy commander at sinabing mamamatay din siya doon. Nagsimula silang lahat na labanan ang mga Tauruses. Samantala, napansin ng White Taurus ang katawan ni Henry at lumapit dito. Napansin ito ni Jibo at nagtaka kung ano ang ginagawa nito at kung pupuntahan ba nito si Lieutenant Henry. Tumakbo siya patungo rito at umatake, hinihingi na malaman kung ano ang ginagawa nito. Sinuntok siya ng White Taurus sa tiyan at itinapon siya habang umuungol ito at naghahandang tamaan siya ng kidlat. Inisip ni Jibo na ito na ang katapusan. Sa kanyang gulat, tumayo si Henry sa harap niya, pinrotektahan siya, at hinarang ang kidlat gamit ang kanyang sword. Napansin ni Henry ang isang pahina na may nakaguhit na magic circle na nakadikit sa kanyang sword. Kinuha niya ito at pinigas sa kanyang kamao. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay kay Jibo at sinabihan itong tumayo, pumunta, at i-report na buhay pa siya at siguraduhin hindi mamatay. Masayang sumang-ayon si Jibo at pumunta sa mga troops. Tinanong naman ni Henry ang White Taurus kung ito ba ang tumama sa kanya ng kidlat at umungol ito bilang sagot. Nakatayo si Henry habang hawak ang kanyang sword laban dito. Nagsimulang umatake ang Taurus pero hinarang ni Henry ang atake gamit ang kanyang sword at sinabing hindi naman ito ganoon katigas. Sinipa niya ito sa dibdib at sa isang slash ay pinugot ang ulo nito. Tumalsik ang ulo sa gilid. Pagkakita rito, nagtaka si Henry kung patay na ba ito. Gayunpaman, nagsalita ito at tinawag ang Taurus na walang kwenta. May lumabas na demonic energy mula rito at ang ulo ay muling dumaikit sa katawan. Sinabi nito kay Henry na ituring na isang karangalan ang maging bagong host nito. Sinubukan ni Black na pumasok sa katawan ni Henry pero hindi ito gumana. Sinabi ni Henry na nahanap na niya si Black at hindi ito tatalab sa kanya. Umatake siyang muli at hinati sa dalawa ang Taurus. Hiwalay na lumitaw ang Black Spirit at pinagalitan siya. Pagkakita rito, sinabi ni Henry na medyo kawili-wili ito at hindi ito ganap na isang evil spirit, pero hindi rin eksaktong isang demon at tinanong kung ano ba talaga ito. Nagsimula siyang gumamit ng magic dito at nagtanong kung isa ba itong doppelganger o katulad nito. Naguluhan si Black at iniwasan ang magic. Napansin ni Henry na iniiwasan nito ang atake at sinabing hindi siya makapaniwalang sinusubukan nitong tumakas. Ginamit niya ang return to the body magic na ginawa para mahanap ang mga labi ng mga namatay na sundalo pero umiwas muli si Black. Pinagmasdan ito ni Henry at naisip na nakadepende ito sa magic nito at nagtaka kung dapat ba niya itong sundan. Samantala, pag-alagala si Black at naisip na kailangan niyang makahanap agad ng bagong host. Napansin niya ang isang bear na nakahiga sa malapit at mabilis na pumasok sa katawan nito. Nilapitan ni Henry ang bear. Sinubukan ni Black sa loob ng katawan ng bear na manatiling kalmado at naisip na dapat siyang kumilos ng natural para hindi mahuli at umaasang aalis na si Henry. Pagkakita sa bear, sinabi ni Henry na mukhang normal na bear lang ito at tumalikod habang iniisip na inakala niyang baka ginagamit ito ni Black at hanggal si Black. Bigla, tinira ni Henry ang bear at pinatay ito. Sa isang snap ng kanyang mga daliri, inactivate niya ang ignite magic at sinunog ang buong katawan. Lumabas si Black mula sa katawan ng bear at nagtanong kung paano siya nahanap ni Henry. Tinanong ni Henry kung nasaan si Carter. Sumagot si Black sa pamamagitan ng pagtatanong kung sa tingin ba ni Henry ay sasabihin niya ito. Nina si Henry at sinabing kailangan niya itong piliting magsalita. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng freeze magic. Sa Forest of Evil Class 6 na district, dinala ni Black si Henry sa isang kuweba at sinabing nandoon si Carter. Si Lieutenant Carter ay nakaupong walang malay sa loob. Lumapit si Henry at tinawag ang pangalan nito, pero hindi sumasagot si Carter. Pumasok si Black sa katawan ni Carter at sinabing hindi siguro naisip ni Henry na ganoon siya kadaling mahuhuli. Ngumiti si Henry at sinabing inaasahan na niya ito at alam niyang gagawin iyon ni Black. Hinablot ni Black ang sword ni Carter at tumawa si Henry. Sa inis ni Black, nagtanong siya kung bakit tumatawa si Henry.
Ibinulong ni Henry na hula niya ay kayang gamitin ni Black ang lakas ng host ayon sa gusto nito. Tumawa si Black at sinabing kailangang magbayad ni Henry ng mahal dahil sa ginawa nito sa kanya at ang katawan ni Henry ay magiging kanya. Nina si Henry at ibinulong na tunog itong sinasabi ng isang parasite. Gumalaw ang katawan ni Carter patungo kay Henry at nagsimulang umatake. Iniwasan ni Henry ang atake at umatras. Lumitaw siya sa likod ni Carter at tinamaan ang likod nito. Bumagsak si Carter at nagtanong si Black kung paano ito naging posible. Sumagot si Henry na ito ang dahilan kung bakit si Black ay isa lamang evil spirit. Sinabi ni Black na maaaring alam ni Henry kung paano magsalita at maaaring magpanggap na alam kung paano humawak ng sword, pero iyon lang iyon at kahit alam niyang humawak ng sword, wala siyang magagawa. Sinabi ni Black na ang mahalaga ay ang pinatalas na husay sa swordsmanship sa loob ng maraming taon, kahit daan-daang taon pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang paralyzed magic sa katawan ni Carter at sinabing hindi na makakagalaw si Carter at tinanong kung naintindihan ba ni Henry ang pagkakaiba nila. Lumabas si Black mula sa katawan ni Carter at nakiusap na patawarin. Sinabi ni Henry na siya ang magpapasya kung ano ang gusto niya, pero una muna ay tinanong kung ano ba talaga si Black. Nagtanong si Black kung patatawarin ba siya ni Henry kung sasabihin niya. Sumagot si Henry na depende iyon sa gagawin ni Black. Pagkatapos ay sinabi ni Black na ang pangalan niya ay Clever, na siya ay isang evil spirit mula sa underworld, at siya ang huling nakaligtas sa kanyang tribo. Sinabi niya na sa kanilang wika, siya ay mula sa All-Aller tribe.